Good morning, good day, Church Day, Lord Day. I am Brother Cesar Capistrano. Muli na naman pong mag-share sa inyo ng Word of God. Ang ating pong topic sa araw na ito ay dapat na tayong masiyahan. Ano ba ito sa Biblia? Ating pong alamin yan. Meron tayo isang talata sa araw na ito. Bago ko po basahin ng talata, tayo pa yung manalangin muna. Diyos Ama, nasa langit, makapangyarihan sa lahat, sambahin ang ngalan mo. Diyos Ama, maraming salamat po sa gabay, biyaya na pinagkakalob nyo sa amin sa bawat isa sa amin. Di po kami magsasawang pasalamat, Diyos Ama. Sa muli na naman pong pagdilat ng aming mga mata ay napakalaking biyaya po ito para sa amin. Magagampanan na naman po namin ang aming tungkulin para sa aming sarili, trabaho, pamilya, at kaawaan niyo po kami, Diyos Ama. Kung kami po ay nagkukulang po sa inyo, Diyos Ama, papasukin niyo po sa amin ang inyong presensya upang sa ganun po ilubos namin maunawaan, maintindihan po yung salita ng buhay at makapangyarihan. Ng ngalan ng Panginoong Hesus. Amen. Brother and sister, magandang araw na naman po ng linggo. Ang ating pong topic ay dapat na tayong masiyahan. Ano ba ito sa Biblia? Akin na pong babasahin ng talata ay nasa 1 Timothy chapter 6 verse 3 to 8. Ating pong pakinggan maigi. Verse 3. Sino man nagtuturo ng iba kaysa rito ay di sang-ayon sa salita ng Panginoong Hesukristo at sa mga aral tungkol sa kabanalan. For ay nagyayabang ngunit walang nalalaman. Sakit na niya ang manuligsa at makipagtalo tungkol sa mga salita, bagay na humahantong sa inggitan, alitan, kutyaan, at pagbibintang. 5. Mahilig din silang makipagtalo sa mga liko, ang pag-iisip at di kumikilala sa katotohanan. Mga taong nag-aakala na ang relihiyon ay paraan ng pagpapahiyaman. 6. Kung sa bagay, malaki nga ang mapapakinabang sa relihiyon kung ang tao ay marunong masiyahan. 7. Wala tayong dala anuman sa sanlibutan at wala rin tayong madadala pag-alis dito. 8. Kaya dapat na tayong masiyahan kung tayo may kinakain at dinamit. Amen, brother and sister. Napakaganda po ng ating nabasa mula sa Biblia. Sa nilalaman po ng talata, mga taong nagyayabang na maraming alam tungkol sa mananampalataya, maraming alam sa kautusan ng ating Diyos Amang nasa langit, lamang ng mga alitan, ingitan, pagtatalo, debate, ay ito po ay nagyayabang lamang. Kaya pinagtitibay po sa talata na tayo po ng mga nilikha ng ating Diyos Amang nasa langit ay maging masaliksik upang sa ganun po ay hindi tayo mailigaw ng katuruan, ng kaalaman sa pananampalataya. Tayo po ay bumase sa Biblia, sa mga nakasulat sa Biblia, mga nakasaad sa Biblia. At kung meron po tayo mga Biblia sa bahay, ating pong basahin upang sa ganun po tayo mismo ay nakakaalam kung ano yung mga kautusan ng Diyos Ama at aral ng ating Panginoong Hesukristo.
Kung sa ganun po hindi tayo mailigaw ng katuruan para sa kabanalan at para sa pananampalataya. At sa nilaman pa po ng talata na dapat po ay marunong tayong masiyahan, marunong tayong makontento kung ano ang meron tayo. Ayan po ang nilalaman ng talata. Hindi na po natin hanapin o maging mahilig sa mga material na bagay. Ang Diyos Ama naman po ay alam kung anong mga pangangailangan natin. Bilang isang mananampalataya po ay nalalaman ng ating Diyos Ama kung ano yung mga nararapat para sa atin. Ang pinakamahalaga ay marunong po tayong makontento kung anong meron tayo at huwag po tayong gagawa ng hindi maganda sa kapwa upang tayo po ay kumita ng pera. Huwag po natin gagawin yan. Ayan po yung mga kaugaliang hindi kalugod-lugod sa ating Diyos ang mga nasa langit, at mag-iingat po tayo sa mga nagtuturo na hindi naman po namumula sa dahil sa kadahilanan tayo po ay maililigaw ng landas, maililigaw ng katuruan. Ang ating pong basihan ay Biblia po. Biblia po ang ating basihan. Kapag ang aral ng isang tuturo ay Biblia, diyan po tayo maniwala. Kapag ang salita ng Diyos Ama nasa langit at aral ng Panginoon Jesucristo ay nagmumula sa naisalin sa Biblia at hindi sa katalinuhan. Mag-iingat po tayo, brother and sister. Magtatapos na po yung ating topic, typing manalangin bulo. Diyos Amang nasa langit, makapangyarihan sa lahat, sambahin ang ngalan mo, Diyos Ama. Maraming salamat po, nakapagpakinig na naman po kami ngayon sa salita na po ay makapangyarihan na nagbibigay lakas po sa aming katawan at Espiritu ng Diyos Ama. Maraming salamat po. Sa ngalan ng Panginoon Jesus, Amen. Brother and sister, magandang araw na naman po ng linggo. Lagi po tayong mag-iingat at magdadasal. God bless to all.